This is Mars. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So for today's video and content, medyo kakaiba yung background natin. And yes, nandito tayo sa Baguio City. So for today's video, sobrang ganda kasi mag-vlog dito kasi tahimik at maliwalas. Walang masyadong motor kang maririnig, walang kumakaluskos, walang nagpupukpok na kapitbahay, walang motor na parang sasabog na ako. Desisyonan ko na mag-vlog habang nagpapahinga kami at nagpapatay kami ng oras habang hinihintay namin yung kausap namin kasi may agenda kami later on. And for today's video and content, gusto ko lang i-share sa inyo yung thoughts ko and feedback ko between Samsung A07 4G and Samsung A07 5G. So, ano bang mas sulit bilhin ngayong 2026? Sino ba ang mas angat? At ano ba ang swak sa budget nyo na pwede nating, alam nyo na, i-consider ngayong 2026? So, without further ado, let's go! Of this Android phone. Let's start first with the Samsung A06 4G. So, pagdating sa size, meron tong 6.7 inches PLS LCD display na meron 90 Hz refresh rate. Meron tong plastic back and a plastic frame. This is IP54 Menendez protected and water resistant or water splash resistance po. Itong si A07 4G natin. Sa chipset, this is MediaTek Helio G99 6nm Android version 15 up to 6 major Android upgrades na merong One UI 8. Sa GPU, this is Mali G57 MC2. At pagdating naman sa storage, meron tayong 4 choices with this Android phone. So meron 4GB of RAM with 64GB of ROM, 4GB of RAM with 128GB of ROM, 6GB of RAM with 128GB of ROM, and 8GB of RAM with 256GB of ROM. Sa camera naman, meron tayong main camera na 50 megapixel and then 8 megapixel selfie camera. Maximum video recording resolution is 1080p with 60 FPS. Sa battery capacity, meron tayong 5,000 mAh battery capacity na meron 25 ward charging. Pati sa kanyang security sensor, meron tayong side-mounted fingerprint scanner. So next naman is dumako tayo dito sa Samsung A07 5G version naman natin. So kaka-release lang nito this early 2026 January to be specific. And pagdating sa size, meron itong 6.7 inches PLS LCD display na merong 120Hz refresh rate. This is plastic back and a plastic frame also. And sa IP resolution, this is IP54 Menendez protected or water splash resistant. Itong si ating smartphone. Set MediaTek Dimensity 6300 6nm na merong Android version 16 up to 6 major Android upgrades, One UI 8. Sa GPU, this is Mali G57 MC2 and pagdating sa storage, meron tayong 4GB of RAM, 64GB of ROM, 4GB of RAM with 128GB of ROM, and 6GB of RAM with 128GB of ROM. Sa camera, meron tayong 50 megapixel main camera and sa selfie camera naman 8 megapixel. Video recording maximum resolution is 1080p with 60 FPS. Battery capacity, meron tayong 6,000 mAh battery capacity na meron 25 ward charging. And pagdating naman sa kanyang security sensor or biometrics, meron tayong side-mounted fingerprint scanner. So yun lang naman mga sismars yung specification between the two smartphones. So we're talking about the Samsung A06. So we are talking about the Samsung A07 4G and also the 5G version. So pag-compare muna natin silang dalawa sa size. Actually, wala naman difference when it comes sa size nila. Ang pinagkaiba lang is si 5G natin is 120Hz yung refresh rate niya, while si 4G naman natin ay merong 90Hz refresh rate. Both of them, pares lang naman sila ng size. 0.7 inches PLS LCD display and same lang din naman sila ng IP resolution which is IP54. Para sa akin, since 120Hz refresh rate, since 120Hz refresh rate, ito si 5G version natin, mas lang siya ng onte. Pero wala naman silang halos pinagkaiba, lalo-lalo na sa design and also sa quality. Kasi pares pa rin naman silang plastic back and also a plastic frame. So dumako naman na tayo sa chipset. Sa chipset nito mga sismars, magkaiba sila. 4G natin is MediaTek Helio G99 6nm Android version 15 upgradable up to 6 major upgrades na merong One UI 8 also. And sa GPU naman niya, this is Mali G57. Si 5G naman natin is MediaTek Dimensity 6300 na meron 6nm Android version 16. Upgradable up to 6 major upgrades. One UI 8 din to. And this is the G57 MC2 also.
So sa chipset nila mga sis Mars, ayun alam mo yan, lumiko sila parehas ng landas. Ang Android version po ng ating 4G ay Android version 15. Pero naman, ma-upgrades mo naman ta siya up until 6 major Android upgrades, which is 6, sabihin natin 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sabihin lang natin for example. While si 5G naman natin is nag-start na siya sa 16. So basically, isa lang naman din na one step lang naman din yung advantage niya when it comes naman po sa OS. Sa chipset kasi, this is MediaTek Helio G99, yung 4G, and MediaTek Dimensity 6300 naman po si 5G. Sa akin kasi sa ganitong klaseng chipset, basta nag-work naman sila uh, sa laro na nilalaro ko like MOBA games, like ML, ganyan, COC, COD, PUBG, yung mga basic games lang, mga casual games, perfect na sa akin to. Pero yun lang, to set proper expectation when it comes naman po sa mga roleplay game, ayan, mga ganyan, like WoWa, Genshin, ayan, meron mga frame drops kayo may experience or log, pero hindi naman po sinasabi na pag may mga ganun, ay hindi nyo na malalaro si Android phone. Yung tipo na nagka-crash, hindi naman po sila ganon. Malalaro nyo naman pa rin sila, malalaro nyo pa rin po sila, basta isiset nyo lang sila, or isiset nyo lang yung both phones nyo into the lowest resolution or lowest settings. So, yun lang naman mga sis Mars. Pero sa akin, para sa akin, okay naman din si G99 and then si Dimensity 6300. Basta nalalaro niya yung both games na yun, para sa akin, okay na okay siya. Sa camera naman mga Mariko, main camera is 50 megapixel while the selfie camera naman is 8 megapixel. Both of them, si 5G and 4G, pare sila ng camera specification or features. So, pagdating dito mga sis Mars, pantay sila for me. Kasi okay naman, nakakapag-captures naman ako dito. Nakakapag-capture naman ako ng mga place na pinupunta namin like events, nakakapag-capture din, nakakapag-selfie naman ako ng malinaw dito. Yun lang mga mare ko. Pagdating sa video recording, itong A07 4G natin or 5G, hindi ko siya mare-recommend if bayani siya sa naghahanap pa kayo na for content creation na budget-friendly smartphone. Hindi ko talaga siya best yung option or recommendation for you guys. Siguro pwede naman kayong magtingin ibang mga smartphone, pero pag basic lang naman like basic videos lang, like mga pang reels lang, mga ganon, or mga pictures lang, pwede na sa inyo yung camera niya kasi malinaw naman po itong ating Samsung A07 4G and also 5G. Battery capacity naman nila mga sis Mars, si 4G is 5,000 while si 5G naman natin is 6,000 mAh battery capacity. Para sila meron 25 watt charging, and pagdating sa security sensor, pares din naman sila side mounted fingerprint scanner. Pag i-unlock ko yung smartphone, 4G man yan or 5G, sa battery capacity, matagal ko din naman nagagamit yung 5,000 mAh battery capacity, and matagal din naman yung 6,000 mAh battery capacity. Lagi ko pong uulitin sa inyo to mga Mariko, yung mga ganyang klase ng battery capacity is magdedepende na lang yan kung how you will use your smartphone. If talagang babad na babad ka dyan maglaro, talagang nanonood ka dyan ng telenovela, talagang uubusin mo yung episode na pinanonood mo ng K-drama, ayan, talagang mabilis malobat yan. Pero kung alam mo na kung paano mo gamitin yung smartphone mo, ayan, madali or matagal mo na lang siyang magagamit. So, maganda pa rin sila parehas, kahit 6,000 isa, kahit 5,000 naman yung 4G. So, dumako na tayo sa final thoughts, feedback, and also experience ko with this Android phone. Ano ba ang mare-recommend ko sa inyo mga mare ko? Well, if i-consider natin of course yung presyo, if nasa below 4,000 lang yung budget mo, I'll go with the Samsung A07 5G, 4G, sorry. Pero if nasa may swak na budget ka naman, extra budget ka na, I suggest to go with the A07 5G instead. Kasi may mga features siya na medyo advanced siya na very very light lang kay 4G version natin. But don't get me wrong, both of them is perfectly fine. Okay ang chipset, okay ang camera, okay ang battery capacity, okay ang design, at okay din naman ang performance overall. So, sa speaker nila, both of them, okay na okay din, hindi naman basag, hindi distorted, hindi naman din tunog lata. So, perfect kang manood dito at perfect kang maglaro dito using this Android phone. So, magmamatter na lang talaga yung buying decision nyo if kung magkano po yung budget nyo. So, again, both of them is good when it comes po sa mga gusto nyo, mga standard nyo sa isang smartphone. Mag-set lang kayo ng standard nyo, at for sure naman na lahat naman sinabi ko is
pasok naman na do'n sa standard na hinahanap niyo. Kasi medyo okey ang camera, matagal ang battery capacity, okey ang chipset, budget friendly, at the same time okey din and classy yung design. So either the 4G or the 5G version is perfect pong bilhin ngayong early 2026. So disclaimer lang po mga mare ko, I'm not a pro when it comes sa reviewing ng mga tech. I'm just sharing guys my thoughts, my experience with this Android phone. So again, magma-matter na lang 'yan kung magkano po ang budget niyo at kung ano po yung gusto niyo sa isang Android phone. So once again, my name is Maring Ana. Don't forget to follow me all my socials here sa baba. See you let's sa ating next na full review man yan, unboxing man yan, and vlog. Bye for now.